Nung tinanong si BP kung ano daw ba, sabi niya, siya na lang tanungin nyo kasi sila nag-usap. Pero wala siyang ano dito. Wala siyang papel dito. Pumunta lang siya talaga para kay Duterte. Sa akin, birthday ko, tsaka si Duterte, di ba? So wala siyang papel dito. So mismong si BP Sara Duterte, hindi niya alam yung pinag-usapan ni Kaufman at saka ni Amy. Unless may ibang nakakausap ni Joey si Amy. Wow, together we will bring PRRD. Wow, parang may kinalaman ka. Hindi, yan pa lang eh. Together we will bring PRRD. Ito yung post niya eh, nakasama yung abogado. So para talagang pinalalabas niya na she's gonna do something and I'll be part of this team to bring home Duterte. Yan po ang sinabi ni Senadora Amy Marcos matapos makipagpulong sa legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Pagkatapos ng pagpulong kasama ang legal counsel, talagang ginamit niya. Manggagamit talaga? Hindi, manggagamit talaga eh. Baliktarin natin istorya. Istoryahin natin, ha? Baliktarin natin. Ako nakipagpulong. Ako nakipagpulong kay Attorney Kaufman. Sabi ko, at bigla ako nag-post, iuuwi namin si Duterte. Ano mararamdaman ninyo? Hindi, wag na tayo mag-ano, kasi yung iba dinadaan sa technical eh. Ikaw simpleng tao. Uy, si Banat Bay, may kinalaman. Talagang grabe ka talaga, Banat Bay. Bayani ka. Kasama ka ni Kaufman, dadalin mo ang Pangulong Duterte pabalik dito. Di ba? Yes, you would say it's not literal. I know you would say that. But, to the ordinary Filipino, yun ang magiging interpretasyon. Yung mga matatalino, hindi mabubudol doon. Pero we all know na meron siyang quote-unquote target, yung mga madaling mabudol. Kaya nga pag titignan mo yung mga comment sa akin, ang mga nakasulat doon, mga troll mga walang account, mga nakatago, walang friends. Alam mo, sabi doon, hayaan na natin tumulong si Amy na kung hindi naman dahil sa hearing ni Amy, hindi matutulungan ng pag-uwi kay Duterte. So talagang ang packaging nila ng kanilang team, whoever, sino yung mga yon, di natin alam kung sino yung mga pinuno ng mga Iminatics vlogger. Yung team nila, ganun ang tema. Tumutulong si Senator Amy sa pagpapauwi kay Duterte. Kaya nga ipinost yun with the picture of the lawyer. Now tell me, sige, kayong mag-isip. Tell me I'm wrong. Tell me na hindi intentional yung pag-post niya with a picture of the lawyer. Tapos siya nang sasabihin niya. I know. Ako alam ko na kagad yung palusot ng iba eh. Sasabihin nila, hindi yan literal. Ayan po, legal matters. Ano yun, kasi gagamitin yung sa hearing yung sigurado ko yan eh. But again, iba ang konsepto ng ICC sa konsepto natin ng korte sa Pilipinas. Hindi pwedeng makisawsaw ang sino man. Talagang yung abogado lang, wala nang iba. Ganon kahigpit po dyan, iba usapan dyan. Bakit nakikiklaim ka? Kasi somehow, you know na may nabudol ka. You know na may mga ordinaryong Pilipino, sorry for the term, medyo gullible. Sa Tagalog, uto-uto. Madali mong mabola. Pero hindi ho lahat. Katulad naming mga banateros at yung mga nanonood dito, mga subscriber, nag-iisip na hindi ganun yun. Huwag nating palabasin na tila meron kang trabahong ginawa. Attorney Nicholas Kaufman. Nagtungo sa The Hague, Netherlands si Marcos kasama si Vice President Sara Duterte. Sa kanyang post, sinabi ng senadora na batid daw niya ang pakiramdam ng mawalay sa sariling bayan dahil naranasan na nila ito noon. Kaya simulat sa pool ay alam daw ni VP Sara ang opinyon niya tungkol sa aniyay hindi katanggap-tanggap na sinapit ng dating Pangulo. So, biktima na naman kayo.
Tingnan ninyo kung papaano niya tineturn yung tides. Tingnan nyo, ano pinalalabas niya? Hindi, biktima rin kami ng ganyan. Biktima. Sandali, bigla kayo naging biktima? Hindi kasi, tama nga naman, pinatalsik yung pamilya nila. Pero sandali! Sandali! Iba usapan ninyo. Iba yon. Taong bahay na nagpatalsik sa inyo nun. Ito, hindi taong bahay na nagpatalsik kay Duterte. Politika. Si Marcos lang. Kapatid mo. Wag mo nang baguhin ang kasaysayan. Sinasabi mo na naman dito parang pareho ng ginawa kay Marcos Sr. at kay Pangulong Duterte. Magkaiba. Yung kay Marcos Sr. ayaw na ng taong bayan sa inyo. Pati yung mga sundalo ayaw na sa inyo nun. Kaya nga nagbaliktaran na nun. Yan ang katotohanan. Dito, hindi ayaw kay Duterte. Ilang tao lang. Kaya nga umiiyak yung ibang mga pulis na nanghuli, di ba? Bakit? Kasi nga po, hindi ho sila sold na dapat dalhin si Pangulong Duterte doon. Di ba? Tapos sasabihin nyo, parang pareho kayo? Biktima ka rin? Anak ng wedding, Gago! Sorry Senator Amy, wag ako. Wag ako. Hindi mo ako madadaan sa ganyan mo. Yung mga ganyang hirit, nako po, tablado sa akin yan. Bahaging pa ni Senadora Marcos, hindi raw siya naghintay ng 39 na taon para magkamali muli. At may Marcos daw na natuto na sa kasaysayan. So ayun, ligtas na naman. May Marcos na natuto sa kasaysayan. So sa madaling salita, sila lang yun. Siya lang yun. Si BBM lang yung Marcos na yun. Ha? Na mali. Ako, maayos ako na Marcos. So, ligtas na naman ang mga Marcos. Gago! Now, kung hindi nyo ito naaamoy, ewan ko na lang sa inyo. Hindi. Kung nagpapaniwala kayo sa ganito, ewan ko na sa inyo. Magpatingin na po tayo. Basta ako, alam ko kung bakit yung iba nagpapaloko. Kasi, mahirap nga naman mabuhay ngayon, lalo na walang kita ang vlog mo. Yan. Git pa ng senadora, hindi siya nagtungo sa The Netherlands para magdrama, kundi para tumulong na magawa ng paraan ng pagpapauwi kay dating Pangulong Duterte. Nakadetene sa Netherlands si Duterte dahil sa Hindi daw para magdrama. Wala ka naman matutulong dyan eh. Wala ka matutulong. Umuwi ka dito, tapusin mo yung hearing yon, may matutulong ka. Yun na lang eh. Alam mo, again we are thankful. Yan na naman yung hihiring. Magpasalamat na lang kayo kay Amy kasi hiniring niya. Thankful nga ako, palakpakan. Ay, mali. Paulit-ulit kasi yung magpasalamat na lang kayo kay Amy kasi pasalamat. Gusto mo kumanta pa ako eh. Gusto mo? Kanta ako. Hindi kasi parang sige. Ito, saka kanta tayo 1 2 3. Check. Salamat at tayo'y nagkasamang muli. Salamat sa kaibigang mong manggagamit. Hindi. Kasi hihirit na naman iba. Magpasalamat na lang kayo. Nagkaroon pa ng hearing. Dahil kay Amy na yung hearing. Ayan nga, salamat na nga. Ulit-ulit yung salamat na yan, Una sa lahat, trabaho niya yun bilang senador. Tapos pasalamat. Play! na reklamong crimes against humanity sa International Criminal Court. Mga kapatid, Ayan. Ayan po yun. Yan po yung konteksto na yon. Okay? Ngayon, agoy! Ito, punta na tayo kasi ito yung ito yung packaging. Ika nga, packaging
ilang mga vloggers, particular na ho itong napanood ko. Actually, napanood ko lang naman po ito, komento ng isang tapos nag-comment nga ako doon na sabi ko sana may video niya, ma-share ko. Ang ginawa nung sandali sandali, tingnan ko nga. Kasi yun nag-comment ako sa isang post, natawa akong biglang-bigla sabi ko. Tapos, eto na nga, nag-comment siya, sabi niya, nag-send siya ng message sa akin with that video. Okay? So, sinend niya sa akin yung video na yan. So, shinare ko naman yung video. Okay? So, eto yung video na yon na kinainit ng... Saan na ba yun? Nawala Ito ba yun? Hindi. Naku, hindi ko pala nailagay. Hindi, nailagay ko yun Saan na yun? Hindi nga. Wait ito. Sandali Chotomate kudasai ha? Masyado kayong excited Ayan. Wait lang. Okay. Ayan. Ito yung video. Sandali Ayan. Ito po yung video na pinasa lang sa akin. At tawa ako ng tawa. So, sinare ko. Kasi, my intention is hindi naman para siraan o banatan si Joey. Hindi yun. Hindi yun ang intention ko. Gusto ko lang i-correct yung maling perception. Maling perception about dito sa issue na ito. Kasi maling-mali po kasi yung perception na parang tingnan ninyo paparinig ko sa inyo kung paano minali yung perception. Yung nasa kanan, wag ko natin anuhin yun kasi hindi naman po, alam ko, nag-ano sila dyan iba yung pananaw nung nasa kanan kay Joey. Okay? Ito yung sinabi ngayon ni Joey. Na, again, hindi ko pinipersonal si Joey dito. Yung sasabi na naman dyan na parang mga bata, huwag kayong mag-away. Huwag kayo nag-aaway para kay DDS. Hindi po. Relax. Walang nakikipag-away. Minsan masyado tayong mahina ang loob natin Tandaan natin, si Banat Bay, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Kahit sino pa yan. Again, paulit-ulit ko na, sanay na kayo dito sa channel ko. Dito sa channel ko, yung mga matagal ng subscriber dito mga kababayan, hindi po tayo na may personal. Tayo po, binabanata natin yung mga maling pananaw sa tingin ko. Okay? Ngayon, hindi ibig sabihin nun, pinipersonal ko na yung tao o galit na ako dun sa tao. Sa matter of fact, wala akong problema. Kung anong gusto niya sabihin, wala akong problema. Kung maka-aimi siya, wala akong problema. Pero pag may nakita akong maling pananaw, tatablahin ko yun. Ibig sabihin, iko-correct ko yun sa tingin kong tama. Okay? So, hindi ito personal kay Joey. Play natin. Long meeting of Senator Amy and Attorney Kaufman collaborating on Long meeting with Kaufman and Amy. Ano daw sabi? Collaborating. how to bring PRRD back home. How to bring PRRD back home. So parang may partisipasyon talaga si Amy. Collaborating Ibig sabihin, iba yung nakikibalita ka lang. Iba yun Iba yung usapan na, anong balita? Ano nang plano ninyo, sir? Pwedeng nagtatanong ka lang. Iba yung collaborating. Sabi nga, collaborate and listen. Iba yun. Di ba? Paano nyo kaya i-spin yan? Paano nyo kaya i-spin yan? Wala nag-i-spin. Wala nag-i-spin. Sino sinasabi mo nag-i-spin? Kami na meron talagang naganap na usapan between Amy and the attorney? Hey, naku. Walang ganun. Amy cannot participate in any way. Hindi pa pwedeng i-collaborate niya. Wala siyang as a matter of fact, yan nga ang sinagot ni VP Sara Duterte. Anong papel ni Amy dyan? Paano nyo kaya i-spin yan? Paano nyo kaya i-spin yan? We do not have to spin. Hindi na kami mag-spin yan. Si VP Sara Duterte na ang sasagot. Well, anyway, ako nga, lagi kong pinopromote at lagi kong sinasabi sa mga followers ko.
you really need to be reasonable. You really need to be rational when you are processing information in front of you. You really need to be rational. Ano ibig sabihin ng rational? Hindi, kasi mukhang iba atang ibig niya sabihin ng rational dito eh. Para bagang ang sinasabi niya, maging makatwiran o maging, anuhin natin, sa madaling salita, compromise. That's what you want, compromise. Compromise tayo, maging rational tayo sa ginagawa ni Amy. No, no, I cannot. Sorry I cannot. I can see between the real thing and kung ano lang yung nanggagamit. And I will not allow that. I will not rationalize on that. Pag ginagamit, alam ko, nakikita ko. Ginagamit ang taong bayan na naman. Just to redeem the name of Marcos. Just to parang ihiwalay ang mga Marcos sa kapalpakan na nangyayari sa gobyerno. Ihiwalay ang Marcos pagdating po dito sa issue ng dahig. Yun po ang motibo. Halatang halata. And I can see that. Ngayon, you want us to rationalize on this? Tapos na ang eleksyon. Ginamit nyo ang propaganda yan eh. Diba? Ginamit nyo ang propaganda yan para manalo si Amy. Okay, you won. May mga napaniwala kayo. Walang problema. But, kaming mga hindi nagpabudol, at marami ho, yung mga talagang tunay na matagal ng DDS, hindi ho nagpabudol. Ngayon, kung gusto niya talagang tumulong, concentrate on the hearing, gumawa siya ng paraan kung paano masuspend, kung paano madire-diretso talaga na makulong yung mga pasimuno, yung mga sekretary, si Torre particular, si Marbil, kaya lang wala na sa posisyon si Marbil. So sana, yun ang gawin niyang focus. Huwag na siyang makisawsaw dyan. Makikisawsaw pa siya dyan, wala naman siya magagawa eh. Sawsaw siya ng sawsaw. Pasagutin nga natin si BP Sara. So ayan yung sitwasyon. Yun yung sinasabi ko ever since na may political value si Amy. A few moments later. Ma'am, kasama niyo po si Senator Amy Marcos. Nagkita po sila ni Attorney Kaufman. Ano po yung naging role ni Senator Amy sa case po ni PRRD? Ay, wala po. Wala po. Ay, naka, wala po. Wala po siyang role. Walang collaboration. Anak ng weting. Oh. Yun ang ating pinasisinungalingan dito. Hindi natin pinipersonal. Again ha, hindi ko po pinipersonal si Joey. Kung love nyo siya, walang problema. Maniwala po kayo sa kanya. Wala akong problema doon. Go lang. Sige lang, support lang kayo. Pero, mali lang yung, sa akin, sa tingin ko, mali lang po yung sasabihin mong may naitutulong siya dyan, may collaboration nagaganap, i-spin namin ng istorya. Wala kaming ini-spin. Si BP Sara na nga sumagot eh. Ano pa i-spin namin dyan? Wala. Si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para kausapin si Attorney Kaufman. Kung ano man yung napag-usapan nila, wala ako doon. So, mas mahalaga siguro na makausap ninyo si Senator Amy Marcos. At, isang tanong, sir. Yung role niya. Anong role niya? Manga role. Hindi ba? Wala siyang role po. Either sa defense or doon sa ICC prosecution case, wala pong role si Senator Amy. Ito nga, Walang spin. Walang spin na sinasabi mo, ma'am. Walang spin. Ayan na po, malinaw na malinaw. Wala po siyang role. Wala, malinaw. Wala siyang role, mapa-defense, wala. Hindi siya tulong o whatsoever. Wala siyang role. Nandun lang siya para kausapin, kamustahin, para sigurado ako dahil nga birthday ni BP Sara Duterte, sinamahan. At 'di ba meron pa diyang na parang gusto atang ewan ko if that is true gusto niyang madalaw tama pala nasa interview pala yan sa buong interview gusto niya makausap si Pangulong Duterte bawal nga po. So wala talaga siyang role, nada.
Wala nang spin dyan. Kung ano man yung spin na sinasabi mo, Madam Joey, wala pong spin. Nada. Kasi wala naman dapat i-spin eh. Dahil wala naman siyang ano dyan eh. Wala naman siyang tulong dyan. Wala siyang ambag. Wala. Wag na natin ipagpilitan. Kasi pinagpipilitan pa natin na merong collaboration na gaganap between Senator Amy and the lawyer. Wala nga eh. Ay, kasi yun eh, collaboration. Oh, collaboration daw. Na meron parang, alam mo yun, wala talaga eh. Ano gagawin natin? Wala. Walang spin dyan. Wala na ibang paliwanag dyan. Kung hindi, ano ba papel ni Amy? Wala. Ba't siya nandyan? Wala. Para lang dumalaw. Oh, eto, papakita ko sa inyo ha. Yes, Andali ano yung isang Ayan. Yung ma'am, any reaction po sa gusto ni BBM na siguro ang mga personal na ma'am, kasama niyo po si Senator Amy Marcos. Ayan. Nagkita po sila ni Attorney Kaufman. Ano po yung naging role ni Senator Amy sa case po ni PRRD? Ay, wala po. Wala Wala. pong role si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para kausapin na si Attorney Kaufman. Kung ano man yun na pag-usapan nila, wala ako doon. So, mas mahalaga siguro na Mas magaling pa pala si yung mga nagsasabing merong collaboration, no? Wala na nga eh. usap ninyo. Si BP nga hindi nga alam ko ano yung pinag-usapan nila eh. Unless nakakausap nila. Hindi, ito isipin nyo ha. Nung tinanong si BP kung ano daw ba, sabi niya, siya na lang tanungin nyo kasi sila nag-usap. Pero wala siyang ano dito. Wala siyang papel dito. Pumunta lang siya talaga para kay Duterte. Sa akin, birthday ko, tsaka si Duterte, di ba? So wala siyang papel dito. So, mismong si BP Sara Duterte, hindi niya alam yung pinag-usapan ni Kaufman at saka ni Amy. Unless may ibang nakakausap ni Joey si Amy, baka alam niya na kaya may collaboration. Hindi ko alam ha. Pero ako, I will take this as is. Hindi ko na kailangan to i-interpret. Simple eh. Wala siyang kinalaman. Tapos. Si Senator Amy Marcos. At ano yung isang tanong, sir? Yung role niya. Wala siyang role po. Wala siyang role. Ano siya? Mango roll nga. Either sa defense or doon sa ICC prosecution case, wala pong role si Senator Amy. Uulitin ko, sa may mga hihirit na naman dyan, magpasalamat na lang tayo kasi may hearing. Salamat po. Gusto nyo, kantaan ko uli kayo. Paulit-ulit na yung salamat, ha? Nung palang hearing yan, nagpasalamat na ako, ha? Ngayon, pasalamat pa rin. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.